meron siyang sinabi na malayong malayo sa pinaggagawang kalokohan ng administrasyon ni Digongyo. Ang sabi niya, Rapid Fire! magandang gabi po mga kaibigan. Muli po tayong mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Ngayon, napapansin ko na si Bongbong Marcos ay hindi niya sinusundan yung ginawang mga kabuktutan sa nakaraang administrasyon ni Digongyo. At least ito, kahit na napakalaki ng damage na ginawa ni Digongyo at ng mga kasama niya, mga kaibigan, walang ginawa kundi magpayaman. Pinipilit niya, sinisikap niya na baguhin yung pong mga katarantaduhang nangyari sa nakaraang administrasyon. Kaya nadismaya ang mga bansa na mamuhunan dito sa Pilipinas. Ultimong tulong dito, pinagnanakaw, di ba? Parmali kung ano-ano. Sa madalit sabi, binabago niya yung environment ng Pilipinas mula sa nakakatakot na bansa sa panahon 6 na taong administrasyon ni Digongyo. Gusto niya mabago yung environment na yon. Although may ang isang problema niya kasi, ang pangunahing problema niya, yung mga pinaglalagay niyang tao. O nilagay niya si Vic Rodriguez. Ngayon wala na yan. Pagkatapos, naglagay ng mga tao. Yung inilagay niya, naglagay ng tao na puro mga negative. Kung ano yung ginawa nila sa panahon ni Duterte, kasama sila doon katulad si Trixie Angeles. Hindi ba? Mga ano yan mga Dutertanings yan mga kaibigan. Ano yan? Ang gusto nila ay i-divide ang tao. Gusto nila, ang namumuno ay divisive, mga kaibigan. Kasi pag divisive ang approach ng isang administrasyon, kaya nilang manipulahin lahat dahil walang mabubuong pagkakaisa at hindi manganganib ang kanilang pwesto. Hindi sila manganganib sa kanilang kapangyarihan kung watak-watak ang mga Pilipino. Yun ang gusto nilang mangyari kahit ngayon, mga kaibigan. Kunyari, mga makamarcos na mga troll, pero ang totoo, hindi sila makamarcos. Ginagamit lang nila si Marcos para itago yung lihim na agenda na alam na nga natin, ang pakay ay ibagsak sa bandang huli itong si Marcos. Kaya kailangan niyang maging maingat. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, kung tayo papipiliin, pagtsatsagaan ko na si Marcos. Kaysa naman makabalik ang mga Duterte. Sa sandaling makabalik ang mga Duterte, balikan lahat yan. Ngayon, bakit tayo pumalakpak? Meron siyang sinabi na malayong malayo sa pinaggagawang kalokohan ng administrasyon ni Digongyo. Ito sinabi niya. And of course, we have to give credit to the government agencies, the local government, VCDA, the Department of Transport, of course, for all that they had done. Before you think I'm taking credit for this project, please disabuse yourself of that notion. Hindi kami ang gumawa nito. Pero kinikilala namin na napakatama
itong ginawa nito at napakalaking bagay at napakalaking tulong para sa pag-ahon ng ating ekonomiya. So let us celebrate. This is a good day. Buong pagpapakumbaba siyang nagsasalita doon sa pagpapasinaya nitong binuksang airport. Alam niyo kung ano sabi niya? Teka muna, wag kayong magkaroon ng masamang impresyon na ako nangangamkam ng proyekto. Itong proyektong ito, kinikilala natin na maganda ito kasi sabi niya, dapat sa mga malalayong lugar, magkaroon na talaga ng mga international airport. Kasi sa ibang bansa, ganyan eh. Di ba? Hindi yung lahat pipiliting dito lahat sa Maynila, sasakay ng eroplano palabas ng bansa. Pinagpipilitan ng mga gustong magkapera sa gobyerno na i-centralize dito sa Maynila ang mga airport. Alam niyo ba kung kaninong proyekto yan? Proyekto yan ni Pangulong Noynoy Aquino, mga kaibigan. At yan po'y naipagpatuloy sa panahon ni Digongyo. Sa panahon ni Digongyo, lahat ng mga proyekto na inilarga ng administrasyon ni Pinoy, pinondohan sa panahon ni Pinoy, kinamkam lahat Wala nga silang nagawa na sarili nilang proyekto, kundi yung pader dun sa New Bilibid Prison para hindi makaraan yung mga residente ron. Pinalagyan ng kaprasong pader para masaran yung karsada na dinadaanan ng mga residente sa lugar na yon, sa Katarungan Village, mga kaibigan. Yun naman ang maganda sa kanya, hindi siya nangangamkam ng kredito, mga kaibigan. Hindi katulad ni Digongyo. Yung administrasyon na yun na napakakapal ng muka. Lahat ng mga pinakita nilang natapos na proyekto, hindi naman nila proyekto Yung mga skyway na yan, hindi naman sila nagpondo niyan Hindi naman yan naaprobahan sa panahon nila, kundi sa panahon ni Noynoy Aquino, na-i-appropriate o nailaan ang mga pondo at naaprobahan ang mga proyekto na walang magagawa ang susunod na administrasyon kung hindi ipagpatuloy. Mga kaibigan, hayaang matapos ang proyekto. Sipin mo. Sa madalit sabi, si Bongbong Marcos kahit papano, tama ang aking paninindigan na kung sakasakali mangyayari na siya ay pagtatangkaang patalsikin. Alam nyo, isa dyan, impeachment pa. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Tulfo!